Libo-libong militar ng China ang pumarada kahapon at ipinakita ang kanilang mga advance at naglalakihang mga sandata bilang pagunita sa kanila umanong pagkapanalo laban sa Japan noong World War II. May komento naman dyan si US President Donald Trump kung saan hindi umano ito nakaramdam ng pagkahanga. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang nagkaroon naman ng damage ang barkong pandigma ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna habang nagsasagawa ito ng joint exercise kasama ang Malaysian Navy. Habang dalawang barkong pandigma naman ng China ang nagpakita sa mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada habang nagsasagawa naman ng joint exercise sa Baho de Masinloc. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Kinuha ng China ang atensyon ng mga bansa matapos igunita nito kahapon ang World War II sa isang musical gala. Ang mga aktor ay sumayaw at kumanta, mga kanta na may kaugnayan sa digmaan at libo-libong mga militar ang nakibahagi sa pagtatanghal. Sinaksihan ni Chinese President Xi Jinping ang pagtatanghal na tinatawag nilang Justice Will Prevail bilang pag-alala sa World War II kung saan naglaban noon ang China at Japan at tinalo umano nila ang mga Hapon. Pero kung pagbabasihan ng mga salaysay ng mga Hapon ay hindi umano sila tinalo ng mga Chino kundi kanilang inabuso at ginawang alipin ang mga Chino na kanila namang pinagsisisihan. Libo-libong China PLA ang nagtanghal at ibinandera ang kanilang iba't ibang mga sandata tulad ng mga hypersonic cruise missiles, intercontinental ballistic missiles, mga tangke, drone, fighter jets at marami pang iba. Kung pagmamasdan ng mga sandata ng China ay tila napakalakas nito dahil sa mga disenyo at sukat nito. Pero bakit nga ba walang mga bansa ang nagkaka-interes dito? Dahil ba hindi pa subok sa labanan o dahil sa gawang Chino? Alam mo na yan kabayan. May kabuoang 26 na dayuhang leader ang bumiyahe sa China kung saan ang ilan ay dumalo sa Shanghai Cooperation Organization at ang iba naman ay dumating para sa military parade ng China. Naglibot naman si Xi Jinping at kasama nito ang kanyang mga matalik na kaibigan na sina Russian President Vladimir Putin at North Korean leader Kim Jong-un. Ilan sa iba pang mga bansa ang dumalo ay ang mga pangulo at prime minister ng Armenia, Azerbaijan, Belarus, Cambodia, Cuba, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Congo, Serbia, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam at Zimbabwe. Viral din ang isang video kung saan pinupunasan ng bodyguard ni Kim Jong-un ang mga hinawakan at inupuan nito upang hindi umano siya makuhanan ng DNA. Abay matindi. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, isang voice-over ang nanawagan sa mga tao ng China na sinasabing magkaisa ng higit pa sa paligid ng Party Central Committee kasama si Xi Jinping na wala umanong pagod na nagtatrabaho upang komprehensibong isulong ang pag-unlad ng China at pambansang pagbabago sa pamamagitan ng Chinese-style modernization, sinabi nito. Sa isang tanong naman para sa komento ni US President Donald Trump tungkol sa military parade ng China, sinabi ni Trump na akala niya ito ay napakakahanga-hanga ngunit naintindihan umano niya ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng China. Umaasaan niya ang China na mapanood niya ito. It was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it and they were hoping I was watching and I was watching.
At sa ibang balita naman, sinabi ng isang opisyal na ang Philippine Navy Guided Missile Frigate na BRP Antonio Luna ay nagtamo umano ng pinsala sa isang kamakailang aktibidad sa ibang bansa, ngunit nanatili sa mabuting kondisyon at operasyon. Sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo, inilarawan ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Arlene Martinez ang pinsala na natamo habang ang barko ay nakikibahagi sa isang naval exercise sa Malaysia, noong ang BRP Antonio Luna ay maingat na nagmamaniobra sa isang makitid na espasyo hanggang sa ito ay sumagi at nagkaroon ng maliit na pinsala sa kanyang freeboard. It's just it's a minimal damage because it maneuvered in a narrow space, and when we speak of maneuvering, there is what we call uncontrollable forces, and that is the weather, or that could be the wind, or the current. And I would just like to highlight the commanding officer is very competent and Walang ipinakitang larawan ng pinsala ang Philippine Navy, ngunit sa kabila ng pinsala ay lumahok pa rin ang BRP Antonio Luna sa lahat ng aktibidad sa Maritime Training Activity na Malpilao 2025 ng Philippine Navy at Royal Malaysian Navy. Ang BRP Antonio Luna ay ang pangalawang guided missile frigate ng Philippine Navy na naihatid at nakomisyon noong 2021 na itinuturing na ang unang Philippine Navy vessels na may kakayahan sa anti-air, anti-ship, anti-submarine at electronic warfare operation. Samantala, sinabi ng Philippine Navy kanina na namonitor nila ang dalawang barkong pandigma ng China malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ang dalawa umanong barkong pandigma ng China na kabilang sa People's Liberation Army Navy ay ang Luyang Class at ang Jiangkai Class ng PLA Navy na namataan sa layong 14 nautical miles timog silangan ng Baho de Masinloc habang nagsasagawa ng joint exercise ang mga Navy ng Pilipinas, Australia at Canada. Ayon yan kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Hindi gumawa na mapanganib na pagkilo sa mga barko ng China at tila nagmamasid lang sa mga magkakaalyadong barko. Pero sa pahayag ng China PLA Navy Southern Theater Command na si Senior Colonel Chan Junli, ang kanila umanong hukbong pandagat ay nagsagawa ng routine patrol sa lugar bilang tugon sa pinagsamang patrolya ng Pilipinas, Australia at Canada. At tugon naman dyan ni Trinidad, ang mga naturang mensahe ay bahagi ng malign influence operation ng China para mabigyang katwiran ang kanilang illegal na presensya sa exclusive economic zone ng bansa.